Hello, magandang araw mga kababayan ko. So meron tayong oy mamayang hapon. Depende kung kailan to may upload So as of this recording 9 AM ngayon. Mamayang 4 PM yung premiere sa channel ni Sir Ed Caluwag. Nung collaboration namin sa Clark Abandoned Hospital. 'Di ba mga kababayan ko? So ito, meron tayong re-reactan interview ni Sardonsky sa DZRH. Gusto ko to itong mga ganito Siyempre, wala tayong chance na makausap si Sardonsky. 'Di ba? Alam naman na iniiwasan tayo. Wag na kayo mag-bullshitan mga supporter ni Sardonsky. Iniiwasan tayo. Iniiwasan ako. 'Di ba? Yung mga idol nyo na hindi ko naiintindihan na kung totoo yung mga yan, dapat humaharap. So ito, nabigyan ng opportunity ni Sir Ray Sibayan sa DZRH Actually na-interview na sila dito before. Then matagal na yun Ang natatandaan ko nun si Kuya Red, si Zards, tsaka si Sardonsky dati. So ito, nagkaroon ulit na opportunity kasama si Sir Lance ng si Flashlight Manila. So ito, panoorin na natin mga men kung ano ba nangyari dito sa interview na to. Yung part ni Sir Lance, medyo skip ko na ang focus lang kasi natin dito si Sardonsky. si Sardonsky lang yung Hindi kasi gusto ko kasi maayos yung yung problema na to. Syempre, 'di ba? Alam mo, dapat trabaho ni Sardonsky talaga maging sundalo Yung alam mo, nahuli na atlat, hindi talaga umaamin. No? Yung pag halimbawa nahuli ng rebelde, tapos pinapaamin kung saan yung yung kampo ng mga militar. Hindi talaga ituturo. Yan dapat mga karakteristik ng mga sundalo Anyway, mga kababayan ko, ito na yung video. I-skip ko kayo kay Sir Lance. Kung gusto nyo mapanood ng buo to, ang channel ay Ray Sibayan Adventures. Diba? Nandun yung mga interviews, lalo na yung kagabi. So ito na yung video. Panoorin na natin. May conflict sa kanyang oras sa trabaho pero Mr. Shaman Tope sana nandito tawagan via Zoom. Ito talagang bumibigwas to sa sa social media, sa YouTube at marami na siya mga followers, of course. Bumibigwas. Siyempre binibigwasan din siya ng mga agent sa kanya. Yes, welcome back sa DZRH Misterio Donsky ng Gosh TV. Donsky, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Kumusta ka na? Walang wala sound. ka pang audio dyan, Donsky. Ayan. Audio. Yan. Yun. Yan. Ipasok mo yung audio at magkakarinigan tayo. Ayan, okay na. Yan. Clear. Donsky, kumusta ka na? Excited ako Maraming salamat sa muling pag-invite dito sa DZRH TV. Thank you so much, Sir Ray. Ayan. You're welcome, Brother Donsky. Talagang, kumusta na ba ang ghost hunting mo for the past year, 2023? Maganda yung pagpasok sa 2024 at yung 2023, nasa Mindanao tayo at pagpasok ng 2024, in-invite tayo dyan sa Maynila. Nakasama natin si Sir Lance at yung Manila, Flashlight Manila at si Shaman Tupi. Napakaganda yung exploration dyan sa Maynila. Nakasama natin sila at yun. At to be fair naman talaga ito yung pinakamagaganda mong videos na napanood ko. Although na may mga konting puna, pero sana laging ganito, Sir Donsky. Sana laging ganyan. Natin sa pamamagitan ng mga
sponsored ni Sir Lance, yung rimpad, yung mga equipment sa pag-ghost hunting. Mga rimpad. Kaya maganda yung pasok sa 2024. So blessed. Thank you. Magdadagdag ka rin ng mga equipment mo, Donsky, ha? At na-demo ni Yeah. Lance yung kanyang mga equipment sa ghost exploration na yun. No. Alright. So far, ano ang assessment mo dun sa pag-ghost hunting mo? Una-una, siyempre, napatunayan na ba talaga natin na mayroong gumagalang mga kaluluwa sa paligid, Donsky? Sa lahat po ng mga haters ko, no, talagang yung mga hindi naniniwala. Uy, wala naman sinasabi ito. Dito ka nagfo-fall apart agad eh. Pagka nape-press ka. 'Di ba? Kapag nape-press ka, laging inaaway mo agad. Akala ko nung una, nahapyawan ko to kagabi. Kasi nung nag-click ako nung ni Sir Lance, nung page ni Sir Lance, dito na ako sa part na to umabot, na nagpapaliwanag. Sabi ko siguro na itanong ni Sir Ray Sibayan yung mga haters niya. Malayo yung sagot mo dun sa tanong eh. Nag-i-explain ka kagad tungkol sa haters mo eh. Gumagalang mga kaluluwa sa paligid, Donsky? Ha? Sa lahat po ng mga haters ko, no, talagang yung mga hindi naniniwala. Nung gumamit ako ng rim pad at saka yung music box, talagang doon, madali kasi sabihin na meron doon, meron ganyan dito, yung mga ghost spirits, yan. Pero dahil doon sa kagamitan natin, na yun nga, sponsored ni Flashlight Manila, napatutuhanan doon na meron talagang ghost. Meron talagang elemento na hindi lang tayo ang namumuhay dito sa mundong to. Kaya sobrang blessed ako, sobrang tuwa ako na napansin tayo ni Flashlight Manila. At well, the way magsalita si Sir Donsky, nababasa ko to, pagdating nito sa Mindanao, basta tumunog yun, hindi niya na i-debunk yun. Paranormal na agad yun para sa kanya. Which is maliwanag naman, every time na ini-explain ni Sir Shaman Tope, nila Sir Lance yung REM pad, huwag ka muna mag-a-assume na paranormal agad pag tumunog, lalo na yung motion sensor. Tingnan mo muna baka may pusang naglakad or may object na humarang dun sa harap ng motion sensor mo, or may radyo sa tabi ng sabi ko na kung paano sa bagay na alam ko na explain na sa ni Sir Lance kung paano matitrigger yung yung REM pad eh. 'Di ba? Wag niyo na lang pekein, please. 'Di ba? Once na mahuli namin, hindi lang ako kasi alam ko matatalino yung mga nanonood na sa'yo eh. Once na mahuli namin na pepekein mo yung REM pad na yan, gamitin mo sa pamimake yung REM pad na yan. Ako na mismo magkukumbinsi kay Sir Flashlight Manila na ibaon ka ng buhay. Figure of speech yun hindi yun totoo Hindi yun totoo na ibabaon ka literal. Kasi maraming bobong supporter nito eh. Maraming bobong supporter si Donsky eh. Ang ibig sabihin, i-convince ko si Sir Flashlight Manila na i-denounce ka. Once na mahuli namin na pepekein mo ang REM pad. Wag mo kong gagaguhin na paano pepekein yon? Kayo na nagsabi legit yon. Maraming pwedeng gawin para mapeke yung REM pad na yan. Hindi ako nagdadaldal dito dahil alam ko i-exploit nyo yun eh. Alam ko i-exploit nyo yung pagka nalaman nyo kung paano ipatrigger yan ng kusa, 'di ba? May technique yan kung paano makontrol nyo yung REM pad na yan. Pero sana limitado lang ang kinwento sa ni Sir Lance. Kasi ito tandaan mo ang electromagnetic field kasi hindi naman multo lang ang nagmamay-ari diyan. Or hindi lang multo ang naglalabas ng electromagnetic field. Halos lahat ng device natin bumubuga niyan. Kaya please lang,
huwag ka na kagad magdideklara na paranormal pag tumunog yan. I-make sure nyo muna sa kapaligiran. Di naman laging advice sa iyo eh. Nila Sir Shaman Topi at i-debunk mo yung sarili mo. Pero once na mahuli or kapalan nyo ang mukha nyo, na gamitin nyo yung REM pad na yan sa kapikian, ako na mismo magkukumbinsi kay Sir Lance na na ibaon ka ng buhay. Kahit si Sir Ray Sibayan, lalapitan ko, ibabaon ka ng buhay. Once na gamitin nyo, wag mong bababuyin. Wag mong bababuyin yung yung mga binigay sa yung equipment. Well, maganda naman ang kinalabasan ng vlog mo. Nung ako, masayang-masaya ako, lalo na yung vlog mo kagabi. 'Di ba? Masayang-masaya ako doon. At least kahit papaano, legit ang may papakita. Pero please lang, wag nyong bababuyin yan. Mga ghost hunters ng Mindanao, mahiya kayo sa sarili nyo. Ako lang yung niya. Ako lang yung na-bless niya na napili na sponsoran sa ganung gamit. Kaya, kasi nga, endorser ka ng flashlight. Hindi mo na intindihan yon. Kapag may kabulshitan kang ginawa, gusto lang na mapaayos ang buhay mo. Para naiintindihan mo. Kasi kapag may kabulshitan kang ginawa, damay pati yung ini-endorse mo. Or yung nag-i-sponsor sa'yo. Kung hindi ka man nag-i-endorse, yung nag-i-sponsor sa'yo, damay yun. Kaya nga napaka-wise move tong tong ginawa ni Sir Lance eh. Kasi kung mananahimik si Sir Lance, sila Flashlight Manila, madadamay sila sa kapikian na ginagawa mo. Huling-huli ka na, boy eh. Na namimeki ka eh. maraming salamat kay Sir Lance ng Flashlight Manila. So, Thank you. Ngayon pala todo equipment ka na pala. Dahil sa pagbabag. Natin naman nasubaybayan Yes. din naman. Nasubaybayan ko din naman ng iyong mga exploration may mga actual na encounter ka talaga sa mga paranormal creatures lalo sa area ng Mindanao. Yes. Marami tayong mga na-encounter ditong mga ganong senaryo pero maraming hindi naniniwala, no? Ay, oo. Dinadala ni Donsky doon, gusto niya talaga maiklaro. Sabihin, kulang sila sa satisfaction ba? Oo. Ibig sabihin, pwede namang gawin yun, pwede namang ganun. Maraming mga Malamang, ang area nyo kasi paranormal, di ba? Prone sa pamimeki yan. Yung mga nagtatanong, yung mga skeptic na nagsusuri sa video mo, mga matatalinong nanonood yun sa'yo. Di ba? Hindi pwedeng laging bobo ang nanonood sa'yo. Ang gusto nyo kasi mangyari, kapag may nakita na creature dun sa video nyo, automatic, lulunukin agad ng viewers. Yun kasi ang gusto mo mangyari, men eh. Hindi pwede. Sa mundong ginagalawan mo, may mga bobo. Swerte ka kung puro bobo lahat na nanonood sa'yo. Malas mo pag may matalinong nanonood sa'yo. Hindi ko sinasabing ako yon. Pero ito yung mga taong nagki-question sa videos mo. Na dahil ikaw, nilalagay mo sa publiko mo yan, responsibilidad mo yan eh. Diba? Pag na-question ka, responsibilidad mo sagutin yan. At kung totoo naman ang ginagawa mo, wala ka dapat problema na harapin yung mga taong kumi-question sa videos mo. Diba? Sinabi mo yan, men eh. Pinablish mo yan eh. Kaya ikaw ang may dyan, may obligasyon na mag-explain dyan sa, hindi pwede yung, kayo kung maniniwala kayo, ano ba silbi mo? Ang silbi mo nga dahil bilang bilang ghost hunter ka, ang trabaho ng mga ghost hunter, kayo yung nagpo-prove na ang mga nilalang na yan ay nag-i-exist dito sa mundo natin. 'Di ba? Kayo ang living proof na hindi gawa-gawa ng isip ang mga multo. 'Di ba? Kayo yung proof, kayo yung mag-i-explain sa amin na hindi masyadong nakakakita ng mga ganyan na totoo pala. Kaya willing dapat kayo matanong tungkol dyan. Hindi pwedeng hindi pwede yung kayo, maniniwala kayo na basta kami totoo. Hindi pwede yun, men eh. Meron tayong pinaglalaban na objective truth dito. At alam mo sa sarili mo yan kung totoo yung pinapakita mo sa amin. Dapat willing kang matanong. At titimbangin namin yung hindi pwedeng, wag nyo panoorin, gago! Huwag yung panoorin, nasa public yung video mo.
Napukaw mo yung interest namin eh. Yan ang katwiran ng bobo kahit kailan. No? Yung, di wag niyong panoorin kung hindi kayo naniniwala. Gago! Nakakabwisit. Nilagay niyo sa public yan, wag panoorin. Di ba? Okay lang sana ganito, ano? Okay lang sana maggaganyan ka kung ang pinupuna sa yung personal mong buhay katulad ng ginawa mo sa aking animal ka. Di ba? Pinansin ko ba yung pakikitungo mo sa magulang mo? Yung itsura mo, pinansin ko ba? Yung punto mo na Bisaya, pinansin ko ba? Wala naman ako pinapansin dun eh. Ang pinapansin ko lang yung mga kagaguhan mong explanation na nilalabas mo sa sa publiko, yung mga videos mong peke. Doon tayo magi-stay. Ikaw nga nakapunta sa issue ng nanay ko eh. Nakapunta sa issue ng girlfriend ko eh. 'Di ba? Sa kaiiwas mo, i-explain yung mga pamimeke mo kung saan ka na napunta. Sinasaksak mo sa utak ng mga supporter mo, naninira. Putang inang 'yan. Lahat na lang ng ki-questionin namin sa inyo, puro paninira. Di ko paninira, humarap ka. Linawin mo sa pagmumukha ko na hindi paninira ang ginagawa ko or paninira yung ginagawa ko, men. Di ba? Paninira. Oh. Ito example lang. Si Sir Ray Sibayan. Sasabihin ko, Sir Ray Sibayan, pokpok ang nanay mo. Sinisiraan ko. Baka mamaya i-demanda ako niyan. 'Di ba? Or sugurin ako niya ni Ray Sibayan. Dahil sinisiraan ko talaga yung pamilya niya. Oh, Sir Ray Sibayan, ikaw ay isang bayarang reporter. Gaganunin ko dito. Baka mamaya gumawa ng move yan. Para mayari ako. Baka mamaya bukas may demand letter na ako sa abogado niyan, di ba? Example lang po yun sa Ray Sibayan, ha. Hindi totoo yung sinabi ko, ha. Oh, lalo na ikaw, Donsky. Kayong dalawa ni Kuya Red, sinasabi ko sinisiraan nyo. Anong ginawa nyo? Nagtago kayo sa harap ng supporters nyo. Mga supporters yung bobo na mamanipulehin nyo. Di ba? Mga katarantaduhan nitong mga to. Maghahamon kang puntahan ka, ang dami mong kondisyon. Ay, Diyos ko. Doubt. Pero dito sa mga kagamitan na pinagkatiwala sa atin ng Flashlight Manila, talagang ito, masasabi na 100% na wala na silang doubt dito. No! Huwag mo sabihin 100%, in-explain nga kung paano may exploit yan sa'yo eh. In-explain nga sa'yo kung paano magkaroon ng false reading yan eh. 'Di ba? Parang ganito yan, men, ang thermometer sa body thermometer ng tao ay reliable na reliable na pang testing kung ikaw ay may lagnat o wala. 'Di ba? Pero pwede mong dayain ang thermometer. Paano? Halimbawa, may baso ka ng kape dito sa tabi. Ay ayaw mong pumasok sa school. 'Di ba? Sinasabi mo sa nanay mo, nilalagnat ako, mama. Hindi ako makapasok sa school. Pero wala ka lagnat. Ang gagawin mo doon sa thermometer, pag nakatalikod yung nanay mo, isasaw-saw mo sa mainit na kape. Sabay pagharap niya, ibabalik mo uli sa katawan mo. Pagtingin, mataas nga ng ng temperature mo, wag ka nang pumasok. Nadadaya, pero it doesn't mean na hindi reliable yung nasa gumagamit yun, men. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong legit yung equipment mo, kung hahanapan nyo ng butas yan kung paano nyo dadayain, which is sana wag mo nang gawin, please lang. Wag mo nang gawin. 'Di ba? Wag nyo hanapan ng... Kasi pwede, alam mo kung paano, 'di ba nakikita namin yung peking multo nyo eh. Yung peking multo nyo kasi tao yon. Bibigyan kita ng senaryo kung paano nyo dadayain,
Yung peking multo nyo, tao yun eh. Maglalagay ka na rempad dyan, tapos makakapture sa malayo. Yung peking white lady nyo dadaan, masasagi yung rempad, tutunog pa rin yun eh. Di ba? Kasi yung mga white lady nyo sa Mindanao, mga tao na may kumot na puti or itim. Ikaw nga, pag hinawakan mo yung antena ng rempad, tutunog eh. What if yung mga nagpapanggap nyo white lady na dadaan sa harap ng rempad nyo? Di ba? Ano yun? Dahil tumunog, sasabihin nyo, totoo yun? Bullshit. Yung mga buzzers, na sila na basta rempad at saka yung motion sensor, wala na. Taas kamay. Kapal ng pagmumukha nito, no? Parang ang mangyayari, isusuko pa yung mga kritiko niya dahil may dala-dala siya rempad at may dala-dala siya rempad at motion sensor. Tinan mo, the way siya magsalita. Ultimo yung mga buzzers, na sila na basta rempad at saka yung motion sensor, wala na. Taas kamay na sila na 100% is legit. Ayan. Lance, lagi ka nababanggit ni Donsky. Ano ba yung na-share mo na mga equipment kay Donsky? Tulad nung... Pero mamahalin natin yung rempad na yan, ha? Yung Gamit yan na... ang rempad yata is brand. Tama ba ako? Or yun na mismo yun? Parang halimbawa ang nangyari yata, Colgate, di ba? Nasanay tayo ang tawag natin sa toothpaste Colgate. Tama? Colgate na close-up. Colgate na Or sa diaper naman, nasanay tayo Pampers ang tawag. Pumili nga ka nung Pampers na EQ. Parang rempad yata brand. Tama ba ako? Anyway. Mga international ghost hunters, ha? Kasi sir, bale, yan, yung mga branded na, for example, yung rempad, yun yung mahal. So, ang goal ko kasi is, syempre, pag Pinoy, on the budget side po tayo. So, parang ni-reverse engineer yata ni Sir Lance to, Then, may mga features siyang tinanggal. Tama ba ako? Para mapababa yung cost nung... paano way para ibaba yung cost niya to para ma-afford din ng mga Parang ka pala, parang ikaw ang tumutulong sa mga average sa mga ghost hunters para affordable. Yes sir. Tsaka, Tsaka nagigets ni Sir Ray Simbayan. hindi ko siya binibenta sir. I mean, Hindi. If you want one, we can have it made for you. Pero Yun. hindi ako nagbebenta for profit. Okay, skip na natin to. Doon tayo. Basta gusto ko kay Sir Donsky. Yes sir. Talagang may hauntings dyan, Opo. ano bang mga nag-manifest dyan? Anong klaseng mga ghost ba? Donsky, anong nakita mo dyan? Cresta del Mar. Ay, ang base sa sabi ni Shaman Tupi, kasi ako paranormal explorer, hindi ako paranormal expert. Si Shaman Tupi, meron siyang theory. Humble di ba? Di ba kamo mas may alam ka kay kay Sir Ed Caluwag, sabi mo? Di ba? Pinupuna mo nga yung niya yung sinabi niya Tapos wala sinabi, Tapos duwag dahil may daladalang cameraman. Yung mga pinagsasabi mo, Tama ako? Tapos sabay explain ka, ang ghost ay Shilo. Hanggang ngayon, di pa rin malinaw kung ano yung Shilo na yun Ano ba yun? Ay, nako. Your third eye. So, Shaman Tupi. Kasi ako paranormal explorer, hindi ako paranormal expert. Si Shaman Tupi, meron siyang third eye. So, nakita niya before na pag... Wait. Di ba si Boy Balod, may third eye yun? Sinasabi mo. Bakit parang amazed ka kay Shaman Tope? May kasama ka ng may third eye, di ba? Katarantaduhan na naman yon? Panluloko na naman sa amin mga nanonood yon? Sana yon?
Si Boy Balod, di ba? May third eye si Boy Balod eh. Tingnan nga natin third eye ni Boy Balod. Oh, ayan oh, third eye ni Boy Balod aka Mani. 'Di ba? May third eye si Boy Balod. Bakit parang anong-ano ka kay Sir Shaman Tope? So, ibig sabihin, peke yun? Na-amaze ka kay Sir Shaman Tope, kay Boy Balod? Kay Sir Shaman Tope, pero may kasama ka ng, may third eye sa Mindanao? Ikot-ikot niya doon sa lugar, sa Crystal del Mar. May isang kwarto doon na talagang malakas yung entity. Ganon. At may at the time na na kami ng yung music box at saka yung na kami ng makipag-communicate sa kanila. Meron siyang nakitang form doon, babae nakatayo doon sa mismong kwarto. Ayun. Sa may pintuan banda. Sumisilip sa amin. So at that time pwede kasing sabihin na magpanggap lang na bukas yung third eye, no? Katulad nung ginagawa ni Boy Balod. Actually, ito yung gusto kong ipaintindi sa mga bobo na supporters nito. Si Boy Balod may third eye, tama? At sa lugar nila, ang gamit nila ghost tube na pinaniniwalaan nila. Meron pa ngang ghost tracker yan si Donsky. 'Di ba? Na sinasabi sa cellphone application niya. Ngayon, madali naman ma-prove yun, men eh. Kung legitimate yung mga pinagdadadaldal nyo doon, ipaturo mo kay Boy Balod yung kung nasan yung multo at tingnan mo doon sa ghost tracker mo kung magtutugma doon sa ghost tracker mo yung tinuturo ni Boy Balod. Or yung ghost tube nyo, di ba, may EMF reader yon. O ikaw, may K2 meter ka eh. May dala-dala ka minsan na EMF reader minsan eh. Yung analog. Ay, hindi analog. Yung may ilaw. Sorry, yung may ilaw na EMF meter. May dala-dala ka nun eh. Pag nagturo si Boy Balod, pwede naman natin i-validate na tingnan, dito ba Boy Balod? Tingnan natin. Pag pumalo yun, di legit si Boy Balod. Ba't ninyo ginagawa yun? Suddenly, nung nakapunta ka ng Luzon, nakasama mo si Sir Shaman Tope, saka ka nag-i-explain ng ganyan. Na kung tutuusin, pwede nyo nang gawin yan sa Mindanao pa. Kasama yung Alipores mo na may third eye doon. Kita. Bukas yung third eye, no? Kita. Kasi ako hindi ako nakakita. Siya na nakikita niya. Hindi ka nakakita? Sure ka? Ano yung mga white lady mo doon sa video mo? Tingnan mo. Sabi niya, hindi daw siya nakakakita. Yung mga white lady, oh my God, oh my God. Yung ginaganong-ganon, ano yun? Isang barangay nga kayo nakakita ng black lady eh. Pumunta nga kayo sa black lady house, isang barangay kayo nakakita dun eh. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ka nakakakita. Katarantaduhan! Diba? Dito pa nga lang ginagago na kayo ni Donsky. Abot langit ng panggagago sa inyo. Pero masabi niya, tinan mo. Pwede kasing sabihin na magpanggap lang na bukas yung third eye, no? Kita. Kasi ako hindi ako nakakita. Siya na nakikita niya. Sabi mo nga kay Ma'am Nimpa Bartolome, pag believer nakakita eh. Kaya kayo nakakita lahat eh. Lahat kasi kamo believer. Ba't ngayon biglang hindi mo na inaamin na na nakakita ka? Pasalamat ka, hindi ako sinama dyan, kundi mapapahiya ka sa akin talaga live. So, pinag-aralan ko yung mga video nyo, mga peke. Diba? Ang dami kong bala sa inyo. Di pa kasi umamin to eh, no? Alam mo, Sir Donsky, kung umaamin ka, hindi na dapat maki-question lahat ng dinadaldal mo dito eh. 'Di ba? Halimbawa, umamin ka na, sorry po, ako po ay nameke ng video.
Ngayon, hindi naman po talaga ako nakakita. O maintindihan namin yun. Kung bakit amaze na amaze ka kay Shaman Tope. Tapos dito sa sa mainstream na interview, dito sa radio station, sasabihin mo hindi ka nakakakita. Eh ano pa yung mga videos na na pinapanood sa'yo ng mga supporters mo? Pambihira ka naman. So, at that time nung nakita niya, sinasabi niya sa akin, sa amin, na may nakita siyang nakaform doon. So, doubt pa ako doon. Pero nung tumunog Doubt. yung limpad, Ikaw nagda-doubt ka pa kay Shaman Tope Nakasama mo na nga yan sa sa Villa Epipanya Ganyan din ang ginawa. Tapos yung doubt ka pa. yung music box, doon ako nagulantang na, aba, 100% nagsasabi siya ng totoo. Naks! Naks, mapanuri no? Kung nagsasabi ng totoo o hindi. Oy, Sir Shaman Tope, pinagdudahan ka pala So sinabi ni doon ang sabi ni Shaman sa akin, ghost daw yung nagpakita doon. Ghost. So na-validate. Ghost. Binabalidate doong gamit. Kasi yung history ng history ng Crista Del Mar na yan, ang sabi doon sa Marami patay nung araw, may merong nagbigti. bata pa nga nalunod din sa pool. Alam ko nagbigti na naman Ganon ang kwento. Oo, kaya na-miss ako nung sinabi ni Shaman Tupi na nakita niya roon. Tapos on that time, Itsura ni Sarisi Bayan na bubullshit na sinasabi mo. nag-react yung yung REM pad tsaka yung music box. Nagulantang ako ron. Nagkaroon ako ng na, wow, ang taong to nagsasabi ng totoo. So Naks! Naks! Coming from Donsky. Naks! niwala ako kay Shaman Tuti na doon sa area na yun ay talagang Itong taon to nagsasabi ng totoo. yung tumutunog yung mga gamit Tsaka ito pa. Nung patapos na kami, biglang nagpakita yung pusa. Oo. Si Mingming. Tapos sabi, There's nothing wrong with that. Yung sa pusa, men. Hindi naman paranormal yung pusa Huwag mo i-connect yung pusa doon, men. Ang ginawa lang ng pusa sa inyo doon, nagulat lang kayo. 'Di ba? Huwag mo, hindi kayo ba, may paranormal ba doon na biglang lumitaw yung pusa? Actually nga, baka mamaya, yun pa yung maging reason para ma-debunk yung ginawa nyo dyan Yung pusa pa Huwag mo ipagmalaki yung pusa, men. Walang kinalaman doon. Baka mamaya sabihin pa ng tao dyan, dahil doon sa pusa, kaya lang tumunog yung REM pad nyo. Hindi lang nakikita sa camera na nandun lang sa paligid yung pusa. Na-detect ng REM pad. Kasi nga, living organism ang REM pad Tsaka yung motion sensor nyo, nakaka-detect yun ng movement. Diba? tapos sabi ni Prospect Manila, baka naman namamasyal lang yung pusa. Tumutunog yung Oo. Nung ni-review namin yung video, paano naman tutunog? Yung music box at saka yung REM pad, kung hindi mo lapitan ng lapitan talaga yan, hindi yan tutunog Oo. Magiging skeptic na si Donsky, Ang layo ng pusa. Kaya diba? Ba't ganyan yung mga explanation mo dyan? Hindi nyo i-apply sa Mindanao yan, men. nagsasabi ng mga supporters natin na yung pusa ay nagkatawang pusa lang. Ganon. Ay, no! Diba? Bullshit yun. Bullshit yun. Ang gumagawa lang nun sa, mga aswang lang ang gumagawa nun. Ang multo, natawa si Ray si Viber yung multo, magkakatawang pusa. Pambihira ka naman, men. Pambihira. Grabe naman ang kaignorantehan yan, Sir Donsky. Never pa akong nakarinig na ang multo, ng physical form na hayop. I don't know, may nagsasabi ba nun? Never pa ako nakarinig nun Sa'yo pa lang. Aswang, pwede. Narinig ko. Nagsasababoy, nagsasamanok, pero yung... Come on. It's bullshit. Supporters natin na yung pusa ay nagkatawang pusa lang. Ganon. Ito. Parang ganon yung Binago na lang ni Sir Ray si Bayan nyo dahil napupunta na sila sa bullshit area Ibang element din yun. Iba din yun sa sinasabi ni Shaman Tupi na ghost. Ipakita natin Ganon ang pagkakaintindi ko. Brother Donsky, itong ginawa ninyo Ghost. sa Cresta Del Mar. Go ahead, RHTV. Nagkaroon ng mga forward na natin doon sa ibang
Gusto ko yung interview. Ghost. Yun lang, medyo may problema na si Shaman Tupi dyan. Parang nangyari niyan, parang binati na siya nung mumo. Kaya, kasi may, ano yan, may mga spirits kasi na talagang kaya nila mag-project ng energy para saktan ka, maaari. Yes, Or, so kay, kikita ko na aninag ako dun sa loob. I don't know kung saan anino yon. Kasi di ba sa investigation na ganyan, titingnan mo kung may mga object na nagke-create ng shadow. Yes, sir. Correct. Di ba? Correct yung sinasabi ni Sir Ray Sibayan. Ganun talaga. Kasi ang goal nyo kasi, men, mga bilang ghost hunter, Sir Donsky, ang goal nyo kasi, alisin yung doubt sa lahat ng yung mga viewers nyo. Di ba? Wag tayong masanay sa pambobong sagot na, di wag yung panoorin kung hindi kayo naniniwala. Gago! Di ba? Kayo nga nagpo-prove sa amin na na totoo yan eh. Di ba? Parang halimbawa, kayo yung teacher namin pagdating sa ganyan. Pwede mo ba sabihin sa teacher mo, pwede ba sabihin sa'yo ng teacher mo, kung hindi ka naniniwala sa akin, wag kang makinig sa klase. Hindi pwede. Di ba? Advocacy nyo yan eh. Na i-prove sa amin na totoo na nag-i-exist yung mga ganyang nilalang. Tapos, shortcutin nyo kami na huwag kayo manood kung marami kayong tanong. Huwag kayo manood kung di ba men? Katarantaduhan. Ngayon, kung wala kang makitang object, so mayroong paranormal activity. Opo. Oo. Bale, kasi yun, So, kay Sir Donsky lang. At least meron ka na idea, no? Yung mga mas to. Ulit. Ayan. So, ito yung nasukana dito sa si Shaman Tupi. Alright. Donsky. Yes, sir. At least meron ka na idea, no? Yung mga mas mas scientific ang approach. Di ba? Inaano siya ni Sir Ray Sibayan eh. Subtle na no? O meron ka ng idea. Kasi alam ni Sir Ray Sibayan na ignorante ka pagdating sa ganyan, men. Alam ni Sir Ray Sibayan na hindi ka legitimate na ghost hunter. Masakit man pakinggan pero yun yung reality eh. Nakikita ko naman the way magsalita sa'yo si Sir Ray Sibayan. Akala mo tanga yan? Hindi tanga yan, men. Nag-aaral ng journalist yan. 'Di ba? At pag journalist ka, inaalam mo lahat ng bagay. Bago mo isabi sa publiko, hindi tanga si Sir Ray Sibayan. Akala mo napapaikot-ikot mo yan? Nice lang yan si Sir Ray Sibayan. 'Di ba? Nagiging nice lang sa'yo. 'Di ba? The way siya magsalita, Yung mga mas mas scientific ang approach. 'Di ba? Sinasabi ni Sir Ray Sibayan, may idea ka na. Ibig sabihin, alam niya na ignorante ka before pagdating sa ganyan. Ng ghost hunting sa paranormal investigation. Ha? Oo. Kaya ngayon pagpasok sa 2024, ito na yung gagamitin natin. No. Saka may nakikita pa akong ginagamit diyan yung laruan ng mga pusa. Yung parang ball, Yes, sir. di ba? Yung Yan, ito makinig kayo ha. Kuya Red, makinig kayo. So, motion motion sensor din, sensor sir. ball, di ba? Opo. Na talagang kasi pag tinabig pala ng pusa, talagang gumagalaw. Paano kung walang pusa at biglang umilaw? Yun. Pero siya, sir, sobrang prone niya sa contamination. Ganun. Yun, 'di ba? So, for example, yung Yun ang matagal ko na sinasabi. Tama si Sir Lance doon sa prone ang contamination doon. Kaya for me hindi talaga reliable yung motion ball eh. Lalo na pag wooden yung sahig. Tapos nagkanda gulo-gulo pa kayo. Magba-vibrate yun, baka may chance na gumalaw eh. 'Di ba? Huwag niyo kong pilosopuhin na paano kung semento. Hindi kasi maraming factor kung bakit gagalaw yun eh. Yung pagiging unstable nung mechanism niya sa loob. Pwede rin kasi mag-cause ng something yon, ng short circuit o basta hindi siya ganoon ka-solid. Maaaring hindi ko naman dinidismiss yung chance na maaring makakapture siya ng legitimate na paranormal, pero ang hirap niyang i-determine kung yun ba ay
totoo o hindi. Unlike yung mga EMF reader, 'di ba? Yung REM pad, medyo mas mataas ang ano niyan eh. Ang may ibibigay niyang data kaysa dun sa ano. Bahay kunyari, kahoy yung ano, yung sahig. Oo. Konting ano lang, konting movement lang matitrigger yan eh. Tsaka sa hangin, sobrang ano po siya, sobrang mabilis ma-contaminate nung ano. Hangin din pati. Na ginagamit. Anyway, skip tayo. Gusto ko sa may bandang Donski lang. Si Donsky, marami na rin mga na-encounter na ganyan. Donsky, marami ka nang Yes. aninong na-encounter, di ba? Marami ka ng aninong na-encounter. Hindi ko alam kung sarcasm yun. No? Ano, ulitin nga natin. Ang hirap niyang pag-usapan na topic kasi ano, Ulit-ulit. Interesting itong pinag-uusapan eh. yung ghost. Yes. From Dun sa physical reality, no? yes sir, yun yung challenge po doon. Oo. Ang hirap niyang pag-usapan na topic kasi maraming parang I think depende yan sa kung ano yung activity sa lugar. Si Donsky, marami na rin mga na-encounter na ganyan. Donsky, marami ka nang aninong na-encounter, di ba? May diin eh. Marami ka ng aninong na-encounter. Yes sir, dito sa Mindanao marami na talaga. Oo. But nung mga nakaraan 2023, unlike ngayon 2024, may mga gamit na tayo. At yung mga 2023 mga exploration natin na may mga na-encounter tayo. At maraming mga haters na nagsasabi sa atin na yun ay fake. No, at yung mga gamit Natawa si Sir Ray si Bayan. kasi natin noon, gumagamit tayo ng yung cut bull sensor. At maraming nagsasabi na Marami nagre-request. yung paggalawin, sabi nga ni Sir Bulans na pag kahoy yung ano, nagkakaroon siya ng movement, iilaw talaga yon. At yung dinidebunk nila yung ghost tube, yung sa apps, doubt sila ron kasi naka-program lang daw yun. No? Oo. So thankful tayo na pinagkalooban tayo ni Paslight Manila ng REM pad at saka yung motion sensor. Ito naman ay narinig na natin sa mga haters natin na itong gagamitin natin yung mga REM pad tsaka yung motion sensor, ito yung Lagi niya sinasabi yun ano. Parang ang nangyayari, ginagamit yung influence ng mga hater dun sa device. Kasi ang pinupuri ng mga haters niya, ayon sa explanation niya, yung device. Kasi nga madalas gamitin yun sa sa legitimate na ghost hunting eh. Parang yun ang gustong palitawin ni Sir Donsky. Kaya lang Sir Donsky, 'di ba? Yung equipment kami may faith. I mean, sa equipment kami believe, hindi sa iyo. Depende pa rin 'yan. Ganito bibigyan ko kayo ng example. Alam niyo yung Sennheiser na brand ng microphone. Yun ang gamit kasi ng ng mga magagaling na singer eh. Yung brand na Sennheiser microphone eh. 'Di ba? Pagka Sennheiser ang gamit mo, malinaw yung yung buga ng boses mo, yung crisp ng boses mo, talaga lalo na pagka birita na kanta. Pero it doesn't mean na pag napunta sa akin yung Sennheiser na microphone na yon, gaganda na rin ang boses ko. Or magiging professional singer na rin ako. Nagigets nyo, mga men? Depende pa rin yon sa sa gagamit. 'Di ba? Kahit ba naman na Sennheiser yung brand ng microphone ko, kung boses tunog lata naman ang boses ko. Wala pa rin yun, men. 'Di ba? Kaya nasa pa rin yun, nasa pagiging ghost hunter mo pa rin yun. Kasi nga katulad ng sinasabi, maraming nagkukos ng false reading 'yan. 'Di ba? Hindi lang naman porket legitimate na hawak mo, i-debunk mo pa rin, men. Kasi ang alam mo nakakatakot sa inyo, men. Pagka tumunog 'yan, halimbawa, nakatalikod kayo lahat nasagi ng kasamahan mo. Tumunog. Siyempre yung kasama mo iiwas. Tapos pagharap ng camera nyo, walang nakadikit sa REM pad. Sasabihin nyo na naman, yun, di ba, men? Hindi na kayo pwedeng pagkatiwalaan talaga eh. Yun ang nakakatakot sa inyo, tsaka kilala kayo mga sinungaling kayo.
gamit sa mga international ghost hunter na wala na silang doubt doon. Hoping tayo na this Sa ano? Sa equipment. Hindi sa'yo. 2024, ito na yung gagamitin natin. Pero ano ha, I'm hoping talaga na magbago ka na. Tayo na wala na silang mga doubt dyan at mga hate. Pero ito, thank you so much, sir. ito ang direktang tanong ko. Don. Yan. I don't know kung Yes. ginagawa rin to ng ibang mga ghost hunter. Pasensya no, pero siguro direktamente natin itanong sa kanila. And based na rin, may mga nakasama rin si Donsky. Ano, may time ba na ang isang para lang makapag-create ng vlog scripted? Yeah. Yung ghost hunting? Lilinawin Nako, nabubulol na si Donsky. Nabubulol nabubulol. Yeah. yung ghost hunting? Lilinawin ko lang. Alam mo agad si Sir Donsky pag nabubulol eh. Hindi lang dito ginagawa sa Pinas yan, no? Makita natin sa Thailand, Oo. sa ibang mga Sa ibang lugar, bansa. no? At marami din ang mga Hindi, ito ha. Huwag mong ino-normalize 'yon. 'Di ba? Nakakabwisit yung mga sagot na hindi lang naman dito ginagawa 'yan sa ano. Men, ang issue dito pamimeke eh. Kahit kailan hindi normal ang pamimeke. Ano ba? Parang ganito ba ang ibig mo sabihin? Ang pagpatay ginagawa din naman sa ibang bansa 'yan eh. So ibig sabihin, tanggapin na natin na ang pagpatay okay lang. Ginagawa din naman sa ibang bansa ang pumatay. Rape din, ganun din. Ginagawa din sa ibang bansa ang pangre-rape. Ano yun, normal ba yon? Ayusin mo nga yung sagot mo, Sir Donsky. Kasi napupunta niyan parang hindi ko naiintindihan kung nilulusot mo lang yung sarili mo eh. Sa ganyan eh. Thailand, Oo. sa ibang mga Sa ibang lugar, bansa. no? At marami din ang mga gumagawa ng fake. Oh. Yeah. Aminado tayo dyan na gumagawa ng fake. Oo. Uy, aminado. Hindi, ano ba to? Aminado tayo? As in, ano to? Inaamin mo na ba sa sarili mo to, men? Oo. Sa ibang mga Sa ibang lugar, bansa. no? At marami din ang mga gumagawa ng fake. Ano yun? Inaamin mo ba talaga? Naguguluhan ako doon sa statement na yun, men eh. Inaamin mo na ikaw gumagawa ka ng fake? At marami din ang mga gumagawa ng fake. Oh. Yeah. Aminado tayo dyan na gumagawa ng fake. Aminado? I mean, siya ba yung umamin? Oo. Like for example, No. mag-script, doon ka, dito ka, ganun-ganon. Alam ni Sir Donsky, eh, no? Hindi, siguro dito sa part na to, nakahalata na si Sir Donsky na hindi niya na mabibilog ang ulo nung kausap niya. Medyo nice pa rin si Sir Ray Sibayan na hindi siya direktahing tanongin na, ikaw namimeke ka ba? Di ba? Pagka tinanong siya ng diretso, pustahan tayo, mabubulol-bulol yan. Pero nice pa rin si Sir Ray Sibayan eh. Oh. Dinidibang ko na yan nung araw, naglalay. Nox, ikaw? Nagdidibang ka niyan? Isa ka sa gumagawa ng fake eh. Ano ba, Sir Donsky? Ano ba? Script, doon ka, dito ka, ganun-ganon. Oo. Dinidibang ko na yan nung araw, nagla-live pa ako na Didibang ko na yan nung araw. Bullshit. yung mga ganung mga senaryo. Ngayon naman, lumalantad naman din sila na Nox. yung mga nila na huhuli na rin. Talagang palos talaga to si Sir Donsky. Talagang, ito, makikita nyo dito, dinidistance niya yung sarili niya, yung sa mga fake. Di ba? Nahuhuli na rin. Di ba? Dinidibang ko nung araw. At yun, nagpakatotoo na rin sila sa Tama ginagawa naman. nilang exploration. Pero ako, walang problema sa akin yan na siguro ang... Hindi, wala naman talagang problema doon. Doon sa pamimeke. Kasi part naman ng entertainment yan eh. Parang wrestling lang yan, men eh. Di ba? Nakakaaliw kahit alam naman natin hindi nagbabasagan ng mukha yung mga wrestler, pero nakakaaliw panoorin eh. 'Di ba? Kaya lang syempre, maging tapat kayo sa nanonood sa inyo.
paisasuggest ko lang, kapag mayroong ganong vlog, abay ilagay na lang nila na scripted po ito. Yes, 'di ba? See? Tama 'yung sinasabi, or for entertainment purpose only. 'Di ba? Para wala tayong pag-uusapan kung for entertainment purpose lang 'yung ginagawa nyo. Sino naman kami para sitahin 'yan? Hindi na namin questionin 'yung logic ng video mo. 'Di ba? Alam kasi namin na 'yan ay entertainment lang ang binibigay sa amin. Parang ganito 'yan, men, ano? Pag nanonood ka ng comedy sa TV, no? May mga scene doon na kunyari tumatakbo siya. Then hindi niya na namamalayan, wala na pala siyang tinutungtungan, then mahuhulog siya. Kung tutuusin, dinidefine niya yung laws of physics nun. Pero dahil alam naman natin na drama lang naman yun, palulusutin na natin yun. Ang importante, natatawa tayo, nalilibang tayo. Parang dito sa inyo, no, hindi na namin questionin kung gaano katanga yung itsura ng white lady nyo. Eh, alam naman natin na para ma-entertain lang naman yung mga nanonood eh. 'Di ba? So, anong point para questionin pa namin? Yung mismong video naman na sinasabi for entertainment lang yung ginagawa nila. 'Di ba? Di ba? Hindi. Abay ilagay na lang nila na scripted. Itsura ni Sardonsky. Di ba? Di ba? Mas malinaw yung Lance, di ba? For entertainment. For entertainment. Yes. So, for entertainment. Wala namang sasama ang loob sa'yo doon, di ba? Kapag gano'n. So, well, I think iba-ibang mga style na rin ang ginagawa para kahit ba magkaroon ng Hindi na nakapalag si Sardonsky. maraming views sa social media. Yung paghangad ng maraming views, kahit kailan hindi naman masama yan eh. Kaya ka nga nag-YouTube eh. Kaya nga nabubuisit ako dun sa mga tao na magsasabi sa akin, ginagawa mo lang yan para dumami views mo. Eh putang ina nyo, yung mga idol nyo ba, hindi ba na may meke yan para dumami yung views? Para marami manood? Di ba? Siyempre, nag-YouTube ka, ang goal mo talaga, marami manood sa'yo. Kaya ka nga nag-YouTube eh. Ang tanga-tanga mo naman, mag-YouTube ka, tapos hindi mo hangad na marami manood sa'yo. Kaya nga nilagay mo yung video sa sa publiko eh. Para mapanood ng mga tao. Tapos hindi ko naiintindihan, pag may napansin nyo nakapanood sa inyo na kakaiba, aawayin nyo. Bullshit. Pero I think it's about time na tama yun na binabanggit natin, Sir Lance, magpakatotoo na tayo. Maging legitimate na ghost hunter and paranormal investigator. Oo, tama. Norman, dyan ba sa US nangyayari din ba yun? May doon. Ghost hunting activity dyan? Alam mo, di ako kasi ganun naman doon sa mga ghost hunting nila eh. Pero malamang may bahid naman kasi, may veil of, naman kasi, may thread of legitimacy naman doon sa mga ginagawa nila na eh. Hindi, actually, Sabi ko legit, na sincere talaga, na hindi lang... hindi, ako ha, yung pagiging, yung pamimeke kasi, ganito yun, men, alam nyo, mapapatawad ko talaga kung ang pamimeke ay magaling talagang mameke. Yung feeling mo totoo, yung halimbawa maganda yung video niya, yung talagang akala mo talagang multo talaga yung nakikita, yung hindi hindi yung tao na pinagdamit lang ng puti. 'Di ba? May mga nami-make it, for example, ganito sino nakakapanood ng Hollywood movie na horror? Alam naman natin peke 'yon. 'Di ba? Pero ang ganda ng pagkakagawa, believable. Natatakot ka pag napapanood mo eh. 'Di ba? Ang hindi ko lang matanggap sa ginagawa ng mga Mindanao Ghost Hunter. Walang shadow of a doubt na talagang peke yung video nila. Talagang ipipilit nilang totoo. 'Di ba? Hindi naman maganda yung pagkaka-edit. Halata mo namang cut to cut. 'Di ba? Ang dumi-dumi ng pagkakagawa, tapos pipilitin totoo yung video. Okay lang sana kung professional yung pagkakagawa min eh. 'Di ba? Parang ganito 'yan yung mga
Yung alam niyo yung mga Arabong ghost hunter, yung talagang maganda yung pagkakagawa ng video. I do believe some of them fake, pero ang ganda ng pagkakagawa ng video eh. Yung talagang lehitimo na matatanga ka. Pero itong mga video nito mga mini, alam naman natin fake, talaga ipipilit talagang totoo eh. Basta scripted na. Madami kasi dito sa southern states na, alam mo na, mga haunted houses, yung mga Ay, oo. during the slavery period, mas nung grabe dyan sa yung US, black oh. African trafficking. Yes. Pero feeling ko ang scripted do sa US kasi may isyung ganyan. Lalo na yung sa Ghost Adventures ni Zach Bagans. Ang fake part doon yung reactions nila. Kasi ang sabi ng producer nila minsan, kailangan yung reaction nyo talaga natatakot kayo. Yun ang may nabasa kong article somewhere na umamin si Aaron Goodwin na kasama na Zach Bagans na pinaparetake yung reaction nila. 'Di ba? Yung part na yung peke pero yung evidence daw totoo. So i-forward na natin na doon na tayo sa may part nung kay Sardonsky. Nanahimik na si Sardonsky doon Tagal mag-load. Donsky, dyan sa Mindanao. Oo, sir. Ganito. Hindi lang ako, nung bata pa ako, nakwento na rin ng mga magulang ko to, pati yung mama ko. Ano yung tanong? Wait lang. Ano yung tanong? Tingnan natin yung tanong. Discuss, Next episode natin, pag-usapan uli natin ang nangyari dyan sa Miami Mall. Salamat, Yeah. Norman. Thank you so much. Okay, welcome. Have a good night. Have a good night and good day dyan sa US. Si Donsky, speaking of shapeshifter, mga aswang, ikaw ba yung naka-encounter na aswang, Donsky? Diyan sa Mindanao. Na-hot seat siya doon. Oo, sir. Ganito. Hindi lang ako, nung bata pa ako, nakwento na rin ng mga magulang ko to, pati yung mama ko, tatay ko, naka-encounter na rin ng mga aswang. Oh. Alam, naririnig ba? Oh, yes. Dinig. Pati na rin ako, naka-encounter na rin ako ng aswang. So, yung mga ganong senaryo, yung sinasabi nila na fake naman yun. Dito talaga sa... Hindi pa rin baka move on. Hindi, men, fake talaga yung aswang mo. Huwag na mag-bullshitan. Kasi, di ba, inanalyze nga ni Sir Ed Calawag Kung totoo yung aswang mo, malayo pa lang, mayayari ka na nun. Mindanao, meron talagang aswang, no? Di pasintabi lang sa ibang mga nagba-vlog about aswang, nasa knowledge na nila yun kung anong expectation nila sa Ito yung ito yung ayoko Yung kailangan kontrolin mo yung sasabihin mo na katotohanan para walang masagasaan na iba. Alam kasi ni Donsky na marami nagko-content tungkol sa aswang. 'Di ba? Na peke. Tama ako? Ito yung ayoko para hindi lang masagasaan yung mga ibang namimeke, kokontrolin mo yung sasabihin mo. Dapat ang priority nyo doon yung iaano nyo sa mga tao. Kasi influencer kayo from yung root word ng influencer kasi, influence. 'Di ba? Dapat idadala nyo kami mga nakikinig sa inyo sa tama. Nasa knowledge na nila yun kung anong expectation nila sa... Di ba katarantaduhan? Nasa knowledge na nila yun. Kung alam mo sa sarili mo na totoo yung experience mo sa aswang, isi-share mo yun kay may masagasaan o wala. Parang ganito lang yan, gusto mo magbabala. Let's say ikaw, nag-aaral ka, may pag-aaral na nangyayari na ang paninigarilyo ay pwedeng magdulot ng lung cancer. Ang paninigarilyo. Marami kang pwedeng masagip na buhay dun, Pero dahil may mga kaibigan ka naninigarilyo, kukontrolin mo yung sasabihin mo. Mas importante yung damdamin ng mga kaibigan mo kesa marami kang maliligtas na buhay. Nagigets yung ibig ko sabihin? Tapos biglang na lang, dahil alam mo nakakamatay yung kasi may knowledge ka alam mo nakakamatay yung sigarilyo, nakapagdulot ng lung cancer, sasabihin mo na lang na, ay, depende na lang sa inyo kung ano yung... What the fuck? Ikaw ngayon nakakaalam ng ng totoo dahil pinag-aralan mo yun
Tapos sasabihin mo, nung na-interview ka na, sasabihin, may chance ka nang sabihin sa buong mundo kung ano yung totoo, bigla mong kukontrolin dahil concern ka na may masasaktan kang feelings. Wala kang pinaglalaban pag ganyan, men. Hindi ka dapat na nasa posisyon mo. 'Di ba? Pag ganyan ka. Yun na yan. But dito talaga sa atin, sa realidad, meron talagang aswang. Talaga. Oo. Ano to? Meron talagang- Harapan to, Donsky. Nakita mo harapan? Nakita mo harapan? Yeah, ang aswang kasi, pag malalaman mo siyang aswang, yung hindi siya makatitig ng diretso sa'yo. Okay. Pag in case na Nabubulol na siya. encounter mo siya, hindi siya nakatitig siya ng diretso sa'yo kasi baliktad yung paningin niya sa'yo. Oh, Ayaw niyang talaga. tumitig ka sa kanya ng ayaw niyang makita yung mata na nakabaliktad. Ay. Kaya ganon yung senaryo. At yung tatay ko nung araw, sa kwento niya, narinig talaga niya yung nag-uusap yung nanay at sa tatay. Ay, mag-11 na. Na nag-uusap sila na sabi ng nanay, babalikan mo pa ba yon? Sabi nung anak, oo, mamayang gabi. Sabi nung nanay, mag-ingat ka. Kumusta pala yun sila? Sabi nung anak, Tama na yan, magpapaalam na eh. sila, yung may mga si tatay, nagulantang sila yung mag-ina. Tuwang yung Mga susunod mong mga ghost hunting activity, Donsky, dyan sa Mindanao, using itong mga Thank you, equipment na na-share din Thank ni you, thank you. Lance, ano, Oo. Salamat, Donsky. At may isingit lang ako. Yes. Maraming nagre-request sa akin na talagang yung kilalang lugar na may maraming mga aswang daw, umano, yung sa Kapit. So, inaantay lang natin, lahat ng mga manonood ng mga viewers ko dyan, inaantay lang natin yung tamang panahon na Na may mag-sponsor. kinupunta ko yung sa Kapit kung meron tayong pag-ano doon. Pupuntahan ko yun Kung meron tayong pag-anuhan. ng solo exploration, kaya abangan nyo. Maraming salamat. Ayan. Salamat, Donsky, and good luck ulit sa mga exploration mo. Salamat. Maraming salamat, sir. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Si Lance, So yun na yan. Anyway, mga kababayan ko, ano yung masasabi nyo dun? Painful yung interview, ano? Anyway, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.